Don't forget to subscribe Storytime Mia Hub so you can watch more different fantasy videos. Ako nga pala si Anne. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Namatay ang lola ko nung nakaraang taon at bata pa lang ako nang mawala ang mga magulang ko, kaya hindi ko na sila nakilala. Saksihan ninyo ang buhay ko at malalaman ninyo kung bakit ako tinatawag na Super Anne. Third year high school pala ako dito sa Mabuhay National High School. Ngayon ang araw ng pasok ko. Transferee pala ako dito kasi sa Cebu kami dati nakatira. Napadpad lang kami dito sa Maynila kasama ang lola ko kasi may bahay ang lolo ko dito na naiwan. Hello! Ako nga pala si Anne, bagong kaklase ninyo. Nice meeting you all po! Nang nakaupo na ako, napansin kong may isang lalaking nasa unahan na palaging nakatingin sa akin. Ano kaya ang iniisip ng taong ito? Pagkatapos ng klase, agad akong umalis para makauwi. Kasi parang may taong sumusunod sa akin sa paligid. Nang biglang may bumangga sa akin. Aray, ang sakit. Ano ba? Bakit di ka tumingin sa dinadaanan mo? Pasensya na, hindi kita nakita. Ako pala si Robert. Ikaw ba yung transferee, di ba? Oh, bakit? Wala naman. Tutal, nabangga kita eh. Ihahatid na lang kita sa inyo. Okay ba yon? Sige. Okay, tara ma. Ayoko sana, pero naisip ko na may sumusunod sa akin. Mabuti na lang ito at may kasama akong pauwi. Habang pauwi na kami, napansin ko, ang daldal pala nitong Robert na to. Nakakatuwa. Nandito na ako sa amin, Robert. Salamat pala, ha? Sige, no problem. Basta ikaw, kita na lang tayo bukas. Pagpasok ko sa bahay, agad ko na na-miss si Lola. Daya mo talaga, Lola. Iniwan mo ako bigla. Si Lola pa lang nag-alaga sa akin mula pagkabata hanggang naging binata ako. Hindi niya ako pinabayaan. Si Lola pala ay isang kilalang albularyo sa Cebu. Marami na siyang napatay na masasamang nilalang. At habang ako ay kumakain, biglang may kumatok sa pinto. Sino po sila? Ikaw ba ang apo ni Lola Coring? Yung kilalang albularyo sa Cebu? Oo po, ano po ang kailangan ninyo? At bakit niyo po ako sinusundan kanina? Hindi ka ikakaila. Ikaw ang apo ni Lola Coring, ang sikat na albularyo. Kasi ang dali mong nakapansin sa akin na sinusundan kita. Naparito ako para hingin ng tulong mo, Ann. Ako pala si Ruel, ang asawa kong may sakit. Iba't ibang albularyo na ang tumingin sa kanya. Sabay sabi, di daw nila kakayanin ang demonyo kasi sobrang lakas. Si Lola Coring lang ang makakalaban sa demonyong iyon. Patay na po si Lola nung nakaraang taon pa po. Oo, alam ko, Ann. At alam ko rin na tinuruan ka ni Lola Coring kung paano labanan ng mga demonyo. Di ba ang totoong dahilan kung bakit kayo napunta sa Maynila ay dahil may napatay kang engkanto sa Cebu na may malakas na antas? Maawa ka, Ann. Tulungan mo ang asawa ko. Matigal na po yon at ayaw ko nang maalala pa yon. Umalis na po kayo dito. Hindi ko po kayo matutulungan. Pasensya na po. Maawa ka, Ann. Umiiyak. Siya na lang ang natitira sa pamilya ko kasi ang dalawang anak ko ay napatay na ng demonyo. Kaya maawa ka, Ann. Tulungan mo ang asawa ko. Umiiyak. Kung nakikita ka ni Lola Coring ngayon, alam mo na gusto niya na makatulong ka sa mga tao na ginagambala ng mga elemento o demonyo. Biglang natahimik ako sa nalaman. Patay na pala ang dalawang anak niya dahil pinatay ng demonyo. Tama siya. Kung nabubuhay si Lola Coring, gusto rin niya na makatulong ako. Pero sabi ni Lola noong buhay pa siya, pupunta kami sa Maynila para mabago ang buhay ko. Ngayon, pilit na sinusundan ako ng tadhana. Pero bahala na, sobra na itong demonyo na ito. Gusto pang ubusin ang buong pamilya nila. Tutuldukan ko na ito. Sige po, Kuya Ruel. Lalabanan ko yung demonyo na yan. Hintay ka muna dito. Maghahanda ako ng gamit. Mamayang gabi, sasabak na naman ako sa labanan. Sa umaga, isa akong ordinaryong estudyante. Pero sa gabi,
Ako ang tagapagligtas ng mga tao laban sa kasamaan. Hinahanda ko ang aking gamit para labanan ang mga demonyo. Ako pala si Ann. Ang tawag sa akin ay Super Ann. Estudyante sa umaga at tagapatay ng demonyo sa gabi. Samahan ninyo ako sa susunod na episode dito lang sa Super Ann at sabay nating labanan ang mga demonyo.